Noong taong 2007, matapos mawala ang lead singer, napabalitang ang bandang Journey ay mawawala na at magiging parte na lamang ng kasaysayan. Pero para sa mga banda na nasa kasagsagan ng tagumpay na bigla na lamang mawawala, ay mabilis na nakakahanap ng paraan na kadalasan sa mga hindi nila inaasahang pagkakataon upang muling sumibol. Ito'y matapos mapanood ng banda ang isang video sa YouTube ng isang banda na nagpe-perform sa Maynila. Noong taong 2006, humarap sa matinding pagsubok ang Journey. Ang banda na tinitilian at pumupuno sa mga naglalakihang arena ay nawalan ng boses. Si Steve Perry na siyang naging boses ng banda at mas lalong nagpasikat sa kanila ay umalis. Sinubukan noon ng Journey na magpatuloy subalit hindi nila inaasahang mabibigo sila. Ang kanilang mga dating tinitilang mga kanta ay bigla na lamang nanamlay at wala nang gaanong sumusuporta sa kanila. Sinubukan ng ibang mga miyembro ng banda na punan ang boses na nawawala sa kanilang grupo, subalit hindi pa din nila matumbasan ang boses ng nag-iisang Steve Perry. Sa paglipas ng taon, ang dating sigla ng karera ng banda ay bigla na lamang nanghina. Ang enerhiyang nagibibigay nila noon sa kanilang mga tagahanga ay bigla na lamang nawala. Umabot pa sa punto na ang kanilang concert ay nilalangaw na at halos wala nang nanonood sa kanila. Subalit hindi nila inaasahan na ang muli palang makakabuhay ng kanilang natutulog ng banda ay makikita nila sa isang bar sa Manila. Isang gabi, nang isang miyembro ng Journey ay nanonood ng mga banda at tao na nagko-cover ng kanilang mga kanta, pumukaw sa kanyang atensyon at talaga namang kinilabutan siya nang tila narinig niyang muli ang boses ni Steve Perry sa katauhan ni Arnel Pineda. Sa video maririnig ang walang ka-effort na pagbirit ni Arnel Pineda ng mga classic song ng Journey na tanging si Steve Perry lamang ang nakakagawa. Ayon sa lead guitarist ng Journey na nakapanood ng video ni Arnel, wala umunong kahirap-hirap na kinakanta ng isang Pinoy ang mga Ingles na awitin ng Journey. Oh girl, you stand by me. I'm forever yours, faithfully. Agad na nag-usap-usap ang mga miyembro ng banda at hindi sila nakapaniwala sa kanilang napanood. Pero gayunpaman, nagkaroon ng alinlangan ng banda at mga katanungan kung dapat ba nilang i-take ang risk sa pagkuha ng hindi man lamang nila kilalang singer at magiging bagong bokalista ng kanilang banda. Kaya ba nitong magtanghal sa harap ng daan-daang libong mga manonood? Kaya ba nitong punuin ang malalaking arena? Pero alam ng banda na may natagpuan na silang susi at sagot sa nananamlay na nilang banda, kaya lakas loob nilang kinontak ang nag-upload ng video sa YouTube upang makuhang panig ni Arnel Pineda. Pinadalhan agad ng email si Arnel na noong una, tinawanan lamang niya ito. Hanggang sa makita na lamang ni Arnel ang kanyang sarili na nakasakay na sa eroplano patungo sa San Francisco, patungo sa mga taong magbabago ng kanyang buhay. Pero ang naging kapalaran ni Arnel sa pagpasok niya sa Journey ay hindi naging madali. Marami noon ang kinwestiyon ng kanyang pagkatao na isang Asyano at marami ang nagsasabing hindi nito kayang humata na mahigit pa sa 5,000 manonood. Pero hindi sumuko si Arnel. Bitbit ang kanyang naging karanasan mula pa noong siya ay bata pa lamang. Ipinakita niya sa mundo na ang mga Pinoy ay may sariling talento na dapat ding hangaan ng buong mundo. Bukod pa sa pagiging palaban ng mga Pinoy at hindi basta-basta sumusuko sa laban na ang kanilang kakampi ay ang kanilang karanasan, pamilya, talento at ang Diyos. Noong 21 ng Pebrero 2008, tumayo si Arnel sa harap ng nasa 20,000 mga manonood. Ito ang pinakaunang pagkakataon na magpe-perform siya sa harap ng napakaraming mga tao. Mga tao na umaasang muli nilang maririnig ang dating tinig ng Journey noong si Steve Perry pa ang bokalista nito. Ayon kay Arnel noon, nanlalamig umano siya, nahihirapang huminga at naninigas ang kanyang mga daliri. Hanggang sa hawakan na niya ang mikropono at sinimulan ng umawit sa loob ng isang napakalaking arena. Sigawan, palakpakan at mga manonood na sumasabay sa awit ni Arnel, yan ang mga mas nagpalakas pa ng loob sa bagong bokalista ng Journey. Hindi binigo ni Arnel ang mga dati at bagong tagahanga na ng Journey at hindi din nabigo ang mga dati ng miyembro ng banda. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na ang muling pagsigla ng Journey, nakagawa sila ng maraming mga album at nakapag-concert sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngayon, halos nasa 2 dekada ng bokalista si Arnel Pineda ng Journey.
Marami ang nakakapansin na nagbabago na din ang timbre ng boses nito. Sa katunayan, noong nakarang Setyembre lamang, humingi ng paumanhin si Arnel Pineda sa hindi niya naging magandang performance sa Rock in Rio Music Festival sa Rio de Janeiro sa bansang Brazil. Sa kanyang naging Facebook post noong mga panahong iyon, sinimula ni Arnel ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng pasasalamat sa mga taong sumusuporta sa kanilang banda. Kasabay nito ang pagtugon niya sa hindi niya magandang performance sa Brazil concert. Hello everyone. Firstly, I want to apologize for the inconvenience I have caused to all of Journey's faithful fans out there. I know the band's not perfect right now and in turmoil, but it was not going through some, bad stuff these days anyway. And my friends, again, you know who you are. I've waited a while before I want to post something again, so here I am. Bottom line, good as one. And no matter how screwed our world is, maybe it's caused the evil in us in general, or the politicians or the religious leaders that's making us believe in their eccentric point of view are influencing us. But yeah, again, I said that good is one. I read most of your comments from my post. Thank you so much. It's overwhelmingly humbling. I didn't do it for some selfish reason, nor to feed me with such gratifying feeling. More of a spiritual journey for me, and my profound curiosity in what's winning in his world these days. Is it a good or is it a bad? It isn't it evident that a lot of people would just cowardly hide behind their cell phones, computers, etc., to express their hatred, cruelty, bigotry, or discriminatory and racist remarks? To me, remember, our universe is so alive, guys, and it knows how to give back all the time, good and bad. Depends on what we all did from the past, and with God by our side, nothing could ever go wrong. So thank you, everyone. To all the rockstars who have reached out and said something to defend me, thank you from the bottom of my heart. Now let's all try to agree on walking with good every day. I love you all, really. Sa video na kuha noong September 21, makikita na hirap si Arnel na maabot ang mataas na tono sa kanilang hit song na Don't Stop Believin' ng kanilang banda. Ayon kay Arnel, I suffered emotionally and mentally at tinanong ang fans kung dapat pa ba siyang manatili sa banda o hindi na. Sa huli, nagpasalamat si Arnel sa fans at mga kaibigan na naniwala sa kanya simula sa umpisa. Ipinagtanggol naman siya ng kanyang mga kabanda na itinuturing na siyang kapamilya sa loob ng maraming mga taon. Sa ngayon, patuloy pa rin si Arnel sa kanyang karera at naniniwala siyang kailanman ay hindi na ito mawawala sa kanyang buhay. Hanggat may tagahanga siyang naniniwala sa kanyang kakayahan, mapapinoy man o ibang lahi, magpapatuloy si Arnel na awitan ang mga ito hanggang sa kanyang huling hininga.